Yo, what's up? Panoodin natin 'tong reaction ni PH Update, tungkol sa proclamation rally ni Bongbong Marcos. PH Update. Kandidato, ikumpara naman ninyo dun sa mga iba, ay wala tayong masasabi na hindi mo masasabi na kahit isa sa kandidato sa kanila ay mas magaling sa kahit sino sa kandidato natin para sa Senado. Parang di naman Kung totoo yan. kikilatisin natin Ibig sabihin, itong si Manny Pacquiao mas magaling kay Congressman Rodante Marcoleta? Ano ka ba? Huwag hong ganon. Magmumukha ho kayong tanga dyan pagka sinasabi nyo yan na kahit sinong itapat, kahit sinong hirap dito sa aking mga kandidato, talagang mahuhusay ito. Nako, tumitindi ho ang sagutan sa pagitan ng ating mga kandidato at itong mga kandidato nitong si Marcos Jr. Dito sa video na to, pambihira ho talaga tong mama na to. Kung inyong matatandaan noong 2022 presidential election, hindi ho yan naninira. Ayaw ho niya yung negative campaigning. Tumatakbo ho siya ng pagka-presidente noong mga panahon na yon. Dito ho natin makikita yung mga pagpapanggap nitong mga Marcos na to. Ngayon ho, wala ho siyang pwestong tinatakbuhan. Wala ho siyang pwesto kasi presidente na ho siya eh. Kumbaga, kinakampanyan niya na lang ho itong kanyang mga kandidato ng pagkasenador. Pero todo ho siya kung makapanira dito kay Pastor Kibuloy, dito kay Atty. Vic Rodriguez, dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Lahat ho talagang pinasadahan niya dito sa video na to. Sasagutin ho natin ng punto por punto yung mga birada na yan itong si Marcos Jr. Sa mga nakapagpahuli ho sa ating mga nakalipas na video, hindi ho muna kayo mega love shoutout. Pero pagka nakauwi na ho tayo sa ating studio, talagang papasadaan ko kayo lahat. Ngayon ho, wala ho tayo, wala ho tayo sa ating studio. Pero dahil napakarami hong nangyayari sa politika, kailangan ho natin sundutan ng paisa-isa ang upload. Ayun na nga mga kababayan, bago ho natin umpisa ng ating talakayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gustong sumali sa ating community. Alam nyo na ho ang gagawin, yung joint button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, ito ho ang problema natin dito. Kung inyong matatandaan, ang talagang taga-anunsyo nitong si Marcos Jr. pagkapapasok siya sa entablado, walang iba kung hindi yaang si Tony Gonzaga. Tama, mali? Tama. Tapos pagkapapasok, itong si VP Sara, ang sisigaw ng pangalan niya, walang iba kung hindi itong si Andrew E. Basically, ang sinasabi ho natin dito, ang nagbitbit sa kandidatura, sa kampanya, noong 2022 national election dito kay Andrew E. Walang iba kung hindi ho itong si Vice President Sara Duterte. Ngayon ho mga kababayan, dyan ho natin makikita talagang solido ho yang si Marcos Jr. pagdating sa agawan, pagnanakaw, talaga hong lahat ng pwedeng kukunin ho niyan. Pati yung mga individual na malakas sa malakas sa masa, malakas sa crowd. Pero base ho dito sa performance na to ni Andrew E. Hindi ho natutuwa yung mga senador na nasa likod sa mga pinagagawa niya. Nakikita niyo yung si Manggagamit, yang si Soto at itong si Ping Lacson. Wala hong natutuwa, wala hong nakasmile sa mga pinaggagawa nitong gunggong na to. Ito, umpisa na ho natin ang ating talakayan dito sa speech na to nitong si Marcos Jr. Umpisa na ho natin mga kababayan. Game! Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Yeah, GoDaddy Aero is so easy. AI built me a website in minutes. Now Sagutin ho natin punto por punto yung mga banat niya dito. Iloilo. Nako, Nako. wala nang boses itong si Bangag. Pangalawang Ayun speech na. mo pa lang yan. Maraming salamat sa inyong Huwag lahat. kasi masyado magpuyat. At kayo'y nakarating upang pakinggan ang ating mga pambato na mga senador para sa darating na halalan. Yun lang po, ay kahit na lahat ng atensyon po natin ay nakaharap dito sa ating mga magigiting na senatorial, ay huwag po natin kakalimutan, may halos 18 at 200 na iba't ibang kandidato na sa lokal, mula sa governor, sa congressman, hanggang sa sangguniang bayan. At
nabanggit ko po yan dahil pagmamalaki ko na ang alyansa lamang ang samahan na kumpleto ang kandidato sa bawat pwesto na tinatakbuhan ngayong eleksyon na ito sa national hanggang sa pinakamaliit na bayan na Sangguniang member. Yan po ay dahil Ang problema dito, kumpleto nga yung iyong lineup, puro bangag naman, puro mga inutil. Hindi ho nila mapuna yung mga kabalbalan ng administrasyon kasi kasama sila sa lineup nitong si Marcos Jr. Ang sinasabi ho natin, kahit nagaano pa kahuhusay yung mga kasama mo sa partido o kasama mo sa lineup, kung kayo ngayon pa lang nakikita na natin na merong nangyayaring kompromiso sa inyong pagtakbo sa kung anumang pwesto ang inyong inaasam-asam sa pamahalaan, hindi ho kayo magiging epektibo. Lalo na itong si Soto, yang si Lacson, naku, mga walang kwenta ho yan. Wala ho tayong mapapala sa mga yan. Kung si Soto at itong si Senator Philip Salvador, naku, all the way, Senator Philip Salvador. Kung itong si Lacson at itong si Atty. Raul Lambino, all the way, Atty. Raul Lambino ho tayo. Tuloy. Pag tinitignan po natin, ang mga ibang partido, nakakandara pa po sila. At naghahanap sila ng kandidato, hirap na hirap silang kumuha ng miyembro. At hindi nila maunawaan kung bakit ang alyansa, nakompleto po natin yung lineup. Sabihin mo alkansya, hindi alyansa. Walang alyansa nangyayari dyan. Ano? Alyansa ng mga magnanakaw. Alyansa ng mga may saltik sa utak. Alyansa ng mga walang pakinabang sa bayan. Alyansa ng walang gagawin kundi mag-SOP dyan sa Senado. Huwag niyo ho kaming lukuhin, Marcos Jr. Yan ho pala yung pinalabas natin kagabi na kung saan makikita ho natin itong si Bagang, tila Bagang nanlilimos ho ng pagmamahal dyan sa mga kababayan nating Ilonggo. Nandiyan ho sila sa Iloilo City Right. Madali lang po ang sagot dyan. Ano? Dahil ang alyansa lamang sa lahat ng mga grupong politiko na kasama sa halalan na ito, ang alyansa lamang ay may panindigan. Hindi ito nagsasama para magtulungan lamang, para tulungan na sila ay mahalal. Sila po. Anong paninindigan meron sila? Paninindigan na hindi punahin yung mga kabalbalan ng administrasyon. Yun ho bang paninindigan ng mga kandidato dyan sa alkansya para sa bagong lipunan? Wala na ho talaga mga kababayan. Pagka yan nanalo, talagang dire-diretso ho ang mga kabalbalan dito sa administrasyon na to. Kasi ngayon pa lang kung hindi sila nakaupo sa Senado, wala na ho tayong naririnig na pagpuna sa kanila sa mga mahalagang issue ngayon sa ating bansa. Budget, kawalan ng trabaho, gutom, kriminalidad. Wala ho tayong naririnig. Ang ibinibida ho nila, 100 batas ang nagawa ko na. Ako yung pinakamahusay dyan sa Senado nung nandyan pa ako, kaya ibalik nyo ako. Yan ang binibida nila. Pero yung mga bagay, yung mga issue na malalapit sa bituka ng sambayan ng Pilipino, hindi ho tinatalakay nitong mga walang hiya na to. Kaya kailangan ho natin itong si Congressman Rodante Marcoleta, maprinsipyo, matalino. Yan ang merong tunay na panindigan. At kung tapang lang mga pinag-uusapan, hindi ho kayo kasali dyan. Ang mga kandidato lang ho namin ang kasali dyan sa dyan sa usapin na yan. Ay may panindigan na sila ay kapit-bisig na tutulong at gagawin ang lahat para pagandahin ang Ba't parang dito sa setup natin dito, parang ang tikas-tikas ng natin. Parang di na tayo agis dito. Ang ganda-ganda ng setup natin. buhay ng bawat Pilipino at pagandahin ang minamahal nating Pilipinas. Hindi, ito ho yan. Ito talaga, marami hong nagsasabi, hindi lang ho isang taong nagsasabi na talagang itong Marcos na to, bumalik ho yan sa politika, tumakbo ho yan sa politika, hindi ho para masolusyonan yung mga nararanasan kahirapan ng ating mga kababayan. Bagkus, talagang lahat ng nagsasabi sa mga nakakakilala dito sa mga mga talyanista na to dito kay Marcos Jr. Ang sinasabi ho nila, galit na galit daw ho talaga ang pamilya na yan sa sambayan ng Pilipino.
sa mga Pilipino. Galit na galit daw po sila dahil doon sa ginawa ng sambayan ng Pilipino sa kanilang pamilya. Kaya ngayon, ito ho yung pagganting ginagawa nila. Tingnan nyo ho, laganap ang illegal na droga, puro ayuda, tinuturo ang maging tamad ang mga Pilipino. Wala ho silang ginagawa. Talagang hinahayaan lang ho nila na mapunta sa aso itong ating bansa. Kaya yun hong sinusubukan ho nating sana mapigilan yung mga maitim na plano na yan nitong si Marcos Jr. At walang makakapigil dyan kung hindi itong si Tatay Digong at ang kanyang senatorial lineup. Atty. Vic Rodriguez, Congressman Rodante Marcoleta. Inuna ho natin yung mga yung mga antag dito, yung mga independent natin. Pastor Apollo Kibuloy, tapos dire-diretso na ho yan. Puro PDP na ho yan. Troy. Kaya naman, malakas ang loob ko na magkampanya po sa inyo. Dahil pagka naman, kinumpara Para dito sa mga kandidato na to, hindi na kayo nahiya. Talagang inistorbo nyo yung si Marcos Jr. sa kanyang pagbabangag. Hindi, pagbabangag sa kapangyarihan kasi nakatiyaya, nakangarat lang yan sa sa Malacanang di ba? Nakaganon lang siya, tapos tawag-tawag lang siya ng PSG, dala nyo ako ng ganito, dala nyo ako ng Goldilocks, pulburon, kung ano pa man. Yun lang home trip niya, talagang puro ano lang ho siya doon. Puro kabangagan lang ho ang ginagawa niya, inistorbo nyo pa siya. Nagpakampanya pa, magpapakampanya na lang talaga kayo sa bangag pa, anak ng toko. Mas bangag pala kayo kaysa kay Marcos. naman ninyo itong ating mga kandidato, ikumpara naman ninyo dun sa mga iba, wala tayong masasabi na hindi mo masasabi na kahit isa sa kandidato sa kanila ay mas magaling sa kahit sino sa kandidato natin para sa Senado. Parang di naman Kung totoo yan. kikilatisin natin Parang pambubudol na naman yan, Marcos Jr. Ibig ba sabihin, etong si Manny Pacquiao, mas mahusay dito kay Atty. Jimmy Bondoc? Naku, parang, wag mo naman kaming ungguyin dito. Ibig sabihin, etong si Manny Pacquiao, mas magaling kay Congressman Rodante Marcoleta? Anak ng tokwa. Wag hong ganon. Magmumukha ho kayong tanga dyan pagka sinasabi nyo yan na kahit sinong itapat, kahit sinong hirap dito sa aking mga kandidato, talagang mahuhusay ito. Makakalaban yang si Manny Pacquiao dito kay kay Atty. Lambino. Nako, mambubudol ka na lang. Bumenta na yan. Nakapambudol ka na noong 2022. Hindi nagagana yan ngayong mga panahon na to. Meron kaming kumbaga kontrabudol ngayong mga panahon na to. Binigyan kami ng isa-isang agimat nitong si Tatay Digong. Kaya palapit pa lang ang budol, alam na namin. Palapit pa lang ang BS, alam na namin. Nakikita pa lang namin pagmumukha mo, naku, alam na namin ang gagawin mo. Kaya hindi mo na kami maiisahan. pagtikilatisin natin ng isa't isa ang ating mga kandidato. Napakatingkad po, napakaganda po, at napakatibay ang kanilang kakayahan. Sila po ang mga Anak to ko. Presidente ba itong nag-i-speech na to? Kahit ako, kaya kong sabihin yung pinaglagot mo. Napakatibay ho, napakatindi ho, napakagaling. Ganyan lang mabisya. Paulit-ulit ka lang, brad Anak ng toko, yan na nga ba sinasabi natin ba? Maganda yung ano mo dito, posing mo dito Maganda posing mo dito, i-snip ko to, maganda to, maganda. Yan. Huli ka. Huli ka bangag. pato natin at sila ay magdadala ng pagbabago. Sila ang Pagbabago saan? magdadala ng kapayapaan dito sa Pilipinas. Ngayon, Magdadala daw ng kapayapaan sa Pilipinas yung mga kandidato. Ano yan? Ano gumagawa ka ba ng grupo ng tagapamayapa? Mga senador ba ang pinapatakbo mo o mga peacemaker? Magdadala daw ng kapayapaan. Akala ko magdadala ng kaginhawaan. Anak ng to, anong kapayapaan? Kung di pa sila mauupo, hindi matitigil ang ipinagbabawal na droga. Baka unahin nila yan dyan sa Malacanang. Kasi balita ho, di ba, doon sa paligid ng Malacanang, doon daw mabenta ang illegal na droga. Di ba, ang daming nahuhuli doon sa paligid ng Malacanang. Kaya kailangan ho talaga, gumawa na ng base ang PIDEA dyan sa tabi ng pinagsama-sama natin ngayon. Lahat itong napakagaling na mga kandidato para sa Senado ay nakaka-impress talaga ang kanilang pinagsama-samang lakas. Nakaka-impress. Alam ko We named our restaurant Sarang Kitchen
because sarang in Korean means love. I am Jennifer Low and I run Sarang Kitchen with my husband Dion Kim. Skip natin to. Wala, dahil po, unang-una, tignan po natin ang ating mga kandidato. Oh. Walo po sa kandidato natin ay naging senador na. Nandito po, Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Naku naman, napakaganda ng mga, pati na ang mga record nila at makikita naman ninyo. Pagka unang araw pa lang na sila'y uupo, pag naluklok sila sa Senado, unang araw pa lang, hindi na Mangungurakot na sila. Unang araw pa lang, may SOP na kagad sila. Kasi alam na nila kalakaran. Huwag mo kaming bulahin, Brad. Yung mga kandidato na yan, na dating senador, wala ng prinsipyo at paninindigan yung mga yan. Kaya sila sumama sa iyo, mantakin mo kalaban kanila nung nagdaang eleksyon. Ha? Dahil wala nga silang prinsipyo at paninindigan, ngayon, nakikita, sumama sila sa lineup mo. Doon pa lang ho mga kababayan, makikita na natin na walang yaya si Lacson at yung si Soto. Kung meron ho kayong, kung tawagin yun sa salitang Pilipino, delikadesa. Kung meron ka nun, kahit papaano, mahiya ka sa sarili mo. Kasi isa sa mga bumibira sa mga bangag na to noong 2022, kagaya nitong si Pacquiao. Kaya nawalan ho tayo ng respeto dyan sa mama na yan, di ba? Pacquiao, Lacson, Soto, kalaban ho nila yan. Kalaban ho nila ang unity team nung nagdaang eleksyon. Ngayon ho, dahil sa kagustuhan nilang makabalik sa Senado, ang ginawa ho nila, sumali ho sila sa lineup nitong si Bangag. Wala ho silang delikadesa. Wala ho silang ni katiting nahiya sa kanilang mga sarili, hindi na ho sila nagtira. Hindi na ho sila, okay lang, kahit magmukha kaming katawa-tawa, basta manalo kami, basta mapasama kami sa alkansya para sa bagong lipunan o bagong kabangan. po sila mag-OJT. Alam na nila ang trabaho. Alam na nila ang gagawin nila. Alam na nila ang problema na hinaharap ng ating mga kababayan. At alam nila kung paanong gawin para bigyan ng kaunting tulong ang lahat ng Hindi mo niya matuloy-tuloy yung kanya sinasabi. Hindi mo niya matuloy-tuloy. Nauutal ho matigas ang dila Hindi ka binild para sa mga ganyang klase nga pagsasalita, Marcos Jr. Hindi ka sa masa. Hindi mo naiintindihan ang masa. Yun ang atin dito. Hindi ka sa masa, hindi mo naiintindihan ang masa, kaya hindi ka marunong magsalita sa masa. Hindi ka nakakakunik sa masa. Alam mo, noong 2022, kaya nagtitilian ng ating mga kababayan dahil kasama mo si BP Sara. Ngayon, nasaan na yung mga talagang dumudumog sa'yo noong nagdaang eleksyon? Nasaan na yung mga yung pinagkakaguluhan ka? Yung tipong BBM. Di ba? Marcos, wala na. Nasaan na ho? Ngayon, dumadaan ka, hindi ka napansin ng ating mga kababayan. Yung mga nagpunta sa rally na yan, syempre, kayo ba naman mabigyan ng presidential pardon? Yaang mga koneksyon nitong si Mabilog dyan sa Iloilo. Naku, napakalalim ng ugat niyan dyan sa Iloilo City. Kaya nung sinabi nitong si Marcos Jr., presidential pardon ka, Brad. Mag-a-assemble kami dyan sa lugar mo. So alam mo na gagawin. Jed Mabilog, alam mo na gagawin. Di ba? Ngayon, merong malaking pagtitipon itong mga bangag dyan sa Iloilo City. Pero alam na ho natin, sinong gumastos dyan? Tanong. Sinong trumabaho dyan? Tanong. Siyempre, hindi, nagtatanong lang naman nga tayo itong si Patrick Jed Mabilog kasi nabigyan ng nabigyan ng pardon. ating kababayan. Pito naman ang galing sa mababang kapulungan sa House of Representatives na naging congressman. Sino? Nandiyan po, naging congressman po si Abi Sino? Binay. Naging congressman din po si Benhur Abalos, si Pia Cayetano, ang kapatid ko, si Amy Marcos, congressman din yan. Hey, do not sell your house in Northwest and Southwest Calgary before doing this. If you just do Ginagawa mo dyan, te. Kala ko Manny Pacquiao, bang independiente ka?
Asan na yung tatayo ka, wala kang papakinggan. Gigit na ako, ganito gagawin ko. Para hindi ako dito, hindi ako doon. Alam na ho niya. Naramdaman na niya ang sigaw ng mga DDS. Alam na ho niya na hindi nagagana yung pambubudol niya. Kaya, nag-all out na ho siya sa bangag niyang kapatid. Real talk. Kahit sinong nakakakwentuhan natin, yang si Marcos, si Aimee, alam na niya, hindi nagagana yung mga pambubudol niya. Sinusubukan niya pa hong ibalik yun di ba? Sa mga nakalipas na buwan. Kaya, kaibigan ko yung mga Duterte. Best friend ko yung mga yan. Di ko yan iiwan. Di ba? Ganun-ganun pa siya. Kaibigan ko yung si Inday. Mahal ko yan, si Digong, mahal ko yan. Gaganon-ganon pa yung ali na yan. Ngayong nagsalita ang mga DDS, nagsalita ang mga diehard Duterte supporter, di ba? Anong sabi nila? Hindi ka na makakapambudol. Anong ginawa ho niya? Ano na siya? Lantaran na ho siyang sumama sa kanyang bangag na kapatid. Tama yan, Senator Aimee. At dahil dyan, dapat kang palakpakan. Yan. At least, di ba, yung mga pagpapanggap mo, kasi di ka ba kinikilabutan? Pagka sinasabi mong mahal mo mga Duterte, kaibigan mo mga Duterte, pinapa-impeach ng kapatid mong bangag, yung si VP Sara. Kaya tama yan. Approve yan sa atin. At sa mga nababalita-balitaan natin, no? Yan daw ali na yan. Atin-atin na lang, ha? Atin-atin na lang. Yan daw ali na yan, napakasama ng ugali. Sa totoo yan. Hindi, kita naman Di ba? Binudol mo si BP, ngayon binibira siya ng kapatid mo. Di ka man lamang nagsasalita. Doon pa lang, masasabi na ho natin na hindi natin malaman. Pinaglihi ka ba sa Pinaglihi ka ba sa galit? Pinaglihi ka ba sa sa kawalang hiyaan? Sa bagay, nung panahon ng tatay mo, walang hiya din yun, no? Malamang noong tinatrabaho, sino ba tatay mo? Huwag tayo pumunta doon. Mahirap na. Ano ba pangalan tatay nito? Di ko kilala tatay nito. Di sila magkamukha ni Bangag. Baka tatay ka ng tatay, di mo naman pala tatay. Uy, PH, huwag ganon. Hindi, baka lang naman. Hindi magkamukha di ba? Ganun lang naman yun Kasi yung mga magkakapatid sa ayaw sa gusto mo, merong resemblance yan. Kahit hindi magkamukha yan, pagkaunang tingin, magkamukha pala. Di ba? Ganun ho yan Yung makikita mo yung resemblance. Hindi pwedeng di makita yan. Pero pagka nakikita natin si Bangag at itong si Aimee, wala ho tayong nakikitang resemblance. Dahil ho ba yan sa mga walang humpay na plastic surgery? Yung pagka tumatawa siya, di na gumagalaw yung mukha niya. Ayaw na sumunod, no? Pati mukha niya ayaw na siya sunod. Uy, PH, naharapan mo na naman si Aimee. Yan na naman ang pinuruhan mo. Inaano naman natin lahat yan. Wala naman tayong nananahimik itong si Erwin Tulfo. Sabi siguro, PH, wag na ako. Number 1 ako, hayaan mo na. Sila na lang, birahin mo. Hindi, magkaka-oras ka rin, ha? Kung pinag-uusapan, lugar, hindi ka taga Davao. Taga-Amerika ka, Brad. Mali nga pagpapakilala sa kanya, taga Davao daw siya, Orientalo. Taga Davao, hindi ka taga Mindanao, Brad. Taga-Amerika ka. Ang pangalan mo ay Erich Sylvester. Congressman din yan. Erwin Tulfo, congressman din. Congressman Villar, si Camille, nasa kongreso ngayon. Kaya't makita po, kumbaga po sa basketball, napakalalim po ng bangko namin. Wow. Hindi na po sila bagito. At hindi na sila mag-aaral-aral pa. Wala nang pag-aaralan. Alam na nila pasikot-sikot. Magaling na yan magnakaw, di ba? Alam na nila kung paano ibubulsa ang pera na sambayanan. Galingan mong mangampanya, Brad. Pag nagkataon, nanalo ang lineup namin, yung impeachment na linuto nyo, na pinagkagastosan nyo, kung ako sa inyo, binulsan nyo na lang yung perang pinambayad nyo dyan sa mga congressman na yan na pumirma. Di ba? Ang dami nun, tig 150 million peso kada isa. Sinayang nyo lang. Pag nagkataon, pumihit ang tadhana, pumabor sa amin, at sigurado papabor yan, mananalo mga kandidato namin. Lahat ng pinaghirapan yung dalo ni Tambaluslos, at pati kayong dalo ng kapatid mo at yung pinsan mo at yung si Lisa Araneta Marcos, may kalalagyan kayo sa sambayan ng Pilipinas. Tandaan nyo yan. Mark my word. At ang iba,
Ayun po, napakagandang reaction video nito ni PH Update. Panoodin niyo po yung kanyang full video. Susundan ko na po agad ito sa mga susunod na video niya. Reaction video ko po yung mga lahat ng video niya. Pinapasadahan po natin to, sinishare po natin sa YouTube platforms at saka sa Facebook. Okay, ganito na lang muna po to. Panoodin niyo po yung video niya, PH Update. There you go. Out.